lalabas muna ako, dumating si Santa. O siya, bumalik ka kaagad ah. Masaya rin ako. Sa wakas, meron na rin akong kasama. Mamaya na lang kaya muna natin gawin, Lo. Kain muna tayo. Baka nagugutom na si Abby. Tuwing buwan ng December, talagang pinapahalagahan ko ang bawat araw nito. Dati kasi tuwing December, kahit gutom ay masaya kami. Sa ngayon naman, may sapat na kaming supply ng pagkain. Kaya nga dapat kung masaya kami noon kahit gutom, mas masaya kami ngayon na lahat ay meron na. Maligayang Pasko sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Lalong-lalo na po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay, na walang sawang maglingkod sa aming mga taga-abang sa mga kwento ninyo. Katulad po ng iba, meron din akong nais ibahagi. Ito ay tungkol din sa pinagdadaanan namin ng kapatid ko noon. Para lubos na maunawaan ang aming karanasan. Ako nga po pala si Jam. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Abe? Abe, nasaan ka? Abe! Kuya, nandito po ako. Oh, anong ginagawa mo dyan ng ganitong oras ng gabi? Dun kasi sa lumang korel na tinutulugan natin, walang ilaw. Pero dito, kuya, tingnan mo. Ang ganda ng Christmas lights. O ano, gusto mo dito tayo matulog ngayong gabi? Pwede po ba? Kasi walang bubungan dito. Paano kung umulan? May waiting shed naman eh. Ayun oh. Ano, gusto mo ba? Ayos lang po ba sa'yo, kuya? Oo naman. Para mas daman natin yung Pasko. Tara, kunin natin yung banig natin tsaka yung kumot natin. Dalhin natin doon. Sige po. Ganon ang buhay naming magkapatid noon. Wala kaming bahay. Pero ang koral na tinutulugan namin, dating babuyan yon ng tiyahin namin na pinalayas kami. Nakatira talaga kami sa tiyahin namin, pero pinalayas sa isang napakababaw na dahilan lang. Wala kaming mapuntahan kaya sa lumang koral ng baboy na lang muna kami nanatili. Pero dahil Pasko, nung gabing yon ay lumipat muna kami ng tulugan. O ano, ayos na ba sa yung higaan mo, Abe? Opo, pero gutom na po ako, kuya. Nako, gutom pala. Nawala sa isip ko yung pagkain na binili ko kanina. Sandali, kukunin ko lang sa bag ah. Pinalayas kami noon ng tiyahin ko. At wala akong alam na bahay na pwedeng tulugan namin ng kapatid ko. Nakakahiya rin namang humingi ng tulong. Halimbawang makiusap na makituloy. Lalo na kung alam mo sa sarili mong wala kang solusyon kinabukasan. Hindi ko rin naman kayang umupa noon ng matitirahan. Dahil konti lang ang sahod ko. Tama lang na pangbili namin ang pagkain namin. Hindi sana kami sanay sa buhay na yon, pero wala kaming magagawa. Ang yaman na natin, kuya, no? Bakit mo naman nasasabi yan? Kasi mahal ang ilaw natin. May Christmas lights, iba-iba pang kulay. Sana laging Pasko, kuya, no? Masaya ka ba kapag Pasko kahit hindi tayo nakakakain ng masarap? Oo naman, kuya. Maliwanag kasi ang Pasko. Pakiramdam ko kasama ko si Santa. Kuya, totoo ba si Santa? Siguro. Totoo si Santa. Nakita mo na ba siya, kuya? Hindi pa eh. Sabi nila namimigay ng regalo si Santa sa mga batang tulad ko. Nakikita niya raw ang mga bata mula sa taas eh. Sana makita niya ako, kuya, no? Ako kasing pinakamahirap na bata sa lahat. Sana nga makita ka niya. O sige na, ubusin mo na yung pagkain mo. Kahit nga ako noon, hinihiling na lang din na totoo si Santa. Pero alam ko naman na si Santa ay mga taong nagbibigay talaga.
Pagkatapos namin kumain noon, pareho naming pinagmasdan ang mga palamuti sa paligid. Naglatag kami ng higaan namin sa waiting shed na malapit din doon. Nung magising naman kami nung umaga, agad kaming umuwi sa koral. Naligo ako at nagbihis para pumasok sa trabaho. Tumutulong po kasi ako sa paggawa ng hollow blocks at yung kapatid ko, maiiwan lang din sa koral. Hindi mo dinala dito ang kapatid mo? Pwede naman siya dito ah. Nagpaiwan siya dun eh. Pero iniwanan ko naman siya ng pera para pambili ng pagkain niya. Ano plano mo ngayon? May ilang araw na lang kayo doon ah. Sa ngayon, ganun pa rin. Mag-iipon ako. Gusto ko makahanap ng trabaho na stay-in at kasama yung kapatid ko doon. Kaso, mahirap hanapin yan. Hindi mo pa rin ba makausap tiyahin mo? Grabe naman kasi yun, walang puso. Hindi ka naman mahilig sa lalaki pero pinagseselosan ka dun sa boyfriend niyang halos mata na lang walang tattoo. Loko din kasi yung lalaking yun eh. Lapit ng lapit sa akin. Pinagselosan tuloy ako. Pagbating kasi yung walang ya eh. Pero teka, sumama na lang kaya kayo sa amin? Uuwi kasi ako sa amin at doon ako magpapasko. Sumama ka na. Nakakahiya naman. Ang dami mong kapatid, di ba? Masikip na dun sa inyo, no? Di siksikan. Wag na. Dito na lang kami, Jobet. Ayusin ko na lang yung koral at gagawin ko na lang simpleng bahay. Magiging bahay din yun balang araw. Tsaka masusustentuhan ko naman yung pagkain namin eh. Nahihiya akong kaawaan kahit kailangan ko. Tumatanggap din naman ako ng tulong kung may magbibigay. Pero si Jobet kasi, alam kong mahirap din ang buhay niya. Marami silang magkakapatid at nakatira sila sa maliit na bahay lang. Mas maayos pa nga ang tulugan namin ni Ave sa kanila. Dahil kahit papano, sa koral malawak ang espasyo. Pagkatapos ng trabaho namin noon, bumalik ako nung tanghali. Nadatnan ko ang kapatid kong nagbibilang ng barya. Saan galing yan? Tinulungan ko po si Lolo Asyong kanina na magtinda ng gulay niya, tapos naubos agad, kuya. Kaya ito, binigyan niya ako ng pera. Buti, pumayag siya na tulungan mo. Sabi ko kasi magaling ako magtinda eh. Tapos, kauna-una ang pagkakataon daw yun na naubos niya agad ang paninda niya. Kaya mamayang hapon daw, balot na naman ang ititinda namin. Aba, ibig sabihin may trabaho ka na, ganun ba? Kung lagi, kuya, trabaho ko na rin po to. Kuya, gusto ko kumain ng kanin at dinuguan. Sige, pero pera ko gamitin natin. Kasi yung pera mo, iipunin mo yan. Gagamitin mo yan sa pasukan. Mag-aaral pa po ako, kuya. Oo naman, hindi ka pwedeng huminto, no? Kailangan mo mag-aaral kasi yan yung pag-asa natin. Habang nagtatrabaho ako, nag-aaral ka. Sige po, kuya. O siya, tara, bilhin na tayo ng pagkain. Yung karinderya na pagbibilhan namin, malapit lang talaga. Pagdating namin roon, marami ng tao. Tapos mukhang bad trip pa yung tindera. Nakabusangot ito habang nagtitinda at tila napansin ito ng anak ng may-ari at nagboluntaryo ito na pumalit. Kami naman, pumila at nasa pinakahuli pa kami kaya natagalan. Oh, ano sa inyo? May bakante pa ba? Teka, tingnan ko. Ay, yun, meron pa dun. Yun nga lang, hindi kayo maaabutan ng electric fan. Ayos lang ba yun? Okay na yun. Tsaka dinuguan sa amin, tsaka 2 kanin. Soft drinks? Wag na muna. Tibid muna kami. Kuya, masarap yun. Baka wala kasi tayong hapunan mamaya, Ave. Bale, 1 dinuguan na lang at tsaka 2 kanin. Oo, miss. Maraming salamat, ha. Pakihintay na lang dun, ha. Tara, Ave. Doon tayo. Pasok tayo. Kuya, bili tayo 1 soft drink lang. Ayos lang ba sa'yo na wala tayong ulam mamayang gabi? Hindi siya nakasagot sa sinabi ko. Alam ko namang naiintindihan niya ang kahirapan namin. At maswerte akong kapatid niya na sa isang pakiusap ko lang o paliwanag. Naiintindihan niya agad. Habang nasa loob kami ng karinderya noon,
biglang nakarinig kami ng tunog ng kabayo at masayang hudyat ng Santa Claus sa mga batang nagsilapit. Napalingon roon ang kapatid ko at laking tuwa niya nang makita ang pangyayaring yon. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Kuya, lalabas muna ako, dumating si Santa. O siya, bumalik ka kaagad ah. Mamaya yung pagkain natin, nandyan na. Sige po. Yay! Nandyan na si Santa. Lihim akong natawa noon. Sinundan ko siya ng tingin. Sumabay pa siya sa mga batang nagsitakbuhan palabas ng karinderya para makakuha ng regalo mula kay Santa. Pero napansin ko na sa liit niya, hirap talaga siyang makakuha. Tapos pansin ko pa noon, parang sinasadya siyang hindi bigyan ni Santa. At dahil doon, nakaramdam ako ng awa sa kapatid ko at saktong dumating naman ang pagkain namin. Kapatid mo yon, di ba? Ah, oo. Ang liit nga niya eh. Hindi maabot si Santa oh. Para namang sinasadya ni Santa na hindi siya bigyan eh. Pansin ko lang. Oo nga eh. Nakakasama tuloy ng loob. Ay nako, tawagin ko na nga lang pabalik yan. O sige, lapag ko na lang din dito yung pagkain nyo. Miss, hindi naman kami umorder ng soft drinks eh. Sige na, ako nang bahala dyan. Para sa inyo talaga yan ng kapatid mo. Pero, Sige na, tanggapin mo na. Tawagin mo na yung kapatid mo doon para mawala naman yung lungkot niya. Sabihin mo, may soft drinks na dito. nako, maraming salamat ah. Nagtitipid kasi kami ngayon eh. Kaya hindi lahat ng bagay maibigay ko sa kapatid ko. Eh bakit? Nasaan ba yung mga magulang nyo? Lumaki kami sa lola. Iniwan kami ng nanay namin. Hindi ko kilala yung tatay ko. Pero yung kay Ave, patay na. Hindi pala kayo magkapatid ng buo. Oo. Tsaka, miss, salamat dito sa soft drinks ha. Tawagin ko lang yung kapatid ko. O sige na, mukhang naiiyak na nga siya kawawa naman. Agad akong tumalikod noon. Nilapitan ko ang kapatid kong kumakapit pa rin sa pag-asang mabibigyan siya. Pero nang makalapit naman ako, biglang nagtanggal ng mascot ang Santa. Nanginig ang laman ko sa inis nang makitang tiyahin namin yon. Wala kang regalo, Ave. Kawawa ka naman. Hindi ka kasi kasali sa budget eh. Tita Dayan, ikaw si Santa Claus? Oo. At ang mga regalo na binibigay ko para lang sa mga mabubuting bata, hindi tulad mo. Panahingi ng pagkain. Ave, tara na. Kumain na tayo. Sige po, kuya. Hindi na ako pumatol pa. Para kasi sa akin, isip bata siya at ako naman ay hindi. Kung hindi niya ako kayang intindihin, ako na lang ang iintindi sa kanya. Hila-hila ko lang ang kapatid ko noon pabalik sa pwesto namin. Mabuti na lang ang kaninang lungkot niya. Napalitan ng tuwa nang makita niyang may soft drinks kami. Wow, Coke! O siya, pagkatapos mo kumain, magpasalamat ka sa kanya mamaya ah. Sino po? Ayun oh, nakatingin siya sa'yo oh. Yung magandang babae po? Oo, siya yung nagbigay ng soft drinks natin. O sige na, kumain ka na at babalik pa kasi ako sa trabaho. Magpapasalamat ako sa kanya mamaya, kuya. Ang ganda niya, no? Tapos mabait siya. Gusto ko siyang asawa mo, kuya. Ano asawa ka dyan? Wag muna kasi nag-aaral ka pa. Tsaka ayaw sa akin yan no, masyado maganda yan. Bakit? Gwapo ka naman, kuya. Hindi nga pwede. Tsaka ikaw, kabata-bata mo pa, naisip mo na yan? Kumain ka na nga lang. Sarap-sarap ng ulam eh. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip no ni Ave kung bakit nasabi niya sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Totoong hindi ko yun naisip kasi nga bukod sa may obligasyon ako sa kapatid ko, wala rin namang papatol sa akin sa ganong sitwasyon. Wala nang ang bahay, tapos wala pang pera. Hinatid ko siya sa pwesto ni Lolo Asyong pagkatapos naming kumain. At naroon na nga ang matanda nag-aasikaso ng mga balut na ititinda. Nang makita nito ang kapatid ko,
Tuwang-tuwa naman agad ito. Haba, ang aga mo naman ha. Para po matulungan kita dyan. Lo, iwan ko po muna siya dito Ayos lang po ba? Oo naman. Tsaka malaki na yung kapatid mo. Pwede ng pagkatiwalaan. Pero sandali. Sabi niya, pinalayas kayo sa inyo at natutulog kayo sa kural. Totoo ba yon? Nakakayaman pong aminin pero oho. Sa anong dahilan naman? Paskong Pasko pinalis kayo. Ganun po talaga. Buti nga nataon na walang pasok si Ave. Tapos hindi rin kayo lumapit kahit kanino para humingi ng tulong. Ay nako, malaki ang bahay ko. Dito na kayo. Malamig doon sa kural kapag gabi. At isa pa, delikado. Paano kung inaswang kayo doon? Naku, wag na ho. Nakakahiya naman ho. Ay nako, alisin nyo na ang hingang yan. Kailangan ko rin ng kasama kasi matanda na ako. Isa sa mga natutunan ko nung panahong yon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay mahihiya ka na lang. Yon ang kailangan namin ni Ave, ang matutulugan. Kaya talagang hindi na ako tumanggi noon. Iniwan ko si Ave kay Lolo Asyong noon. At ako naman, pumasok sa trabaho. Habang nasa trabaho naman, napag-uusapan ang piging nagaganapin sa baryo. At magaganap daw yon sa bispiras ng Pasko. Sayang wala ka dito. Masaya sana yun. Huwag ka muna kasing umuwi. Kailangan Pamilya muna sa Pasko. Ay nako, buti ka pa. Ayan na naman siya. May kanya-kanya tayong lungkot sa buhay, no? Sa'yo, kulang sa pamilya. Sa amin, may banta sa pamilya. Mahirap patulog ng ganun. Grabe naman sila. Nag-aaway pa rin sila tungkol dun sa lupa? Mahirap tapusin agad yan. Tsaka mahirap sila galitin. Kahit nasa amin ang matibay na ebidensya. Abogado lang ang meron kami. Sila, mambabarang. Walang iya naman yan. Hindi lumalaban ng batas yan Talo nga kasi sila, kaya dinadaan sa ganong dahas. Sa tuwing naririnig ko ang problema na yon ni Jobet sa pamilya, naiisip ko na lang na mas magaan pa pala ang buhay namin. Dahil kami, kahirapan lang ang meron kami. At ang sa kanila, takot. Mambabarang kasi ang mga kalaban nila at nakakatakot yun. Una kasing namatay noon ay ang tiyahin niya. At barang daw ang dahilan. Sunod naman nun ang lolo nila. Tapos ngayon, ama naman nila ang dehado. Pagkatapos naman ng trabaho, tuloy nga ang paglipat namin ni Ave sa bahay ng matanda. Tuwang-tuwa naman ang kapatid ko dahil pinagamit sa amin ng matanda ang isang kwarto. Kuya, ang ganda ng tulugan natin, malaki. Mas malaki pa to sa kwarto natin kila Tita Dayan. O ano, gusto mo na to? Sana hindi tayo palayasin ni Lolo Asyong, no? Oh, ba't mo naman naisip yan? Kasi dun kay Tita, pinalayas niya tayo. Nakakalungkot lang dahil hindi pa rin alam ng kapatid ko ang dahilan kung bakit kami pinalayas. Ayoko rin naman kasing ipaalam sa kanya ang maselang impormasyon na yon. Masyado pa kasi siyang bata para doon. Inayos lang namin ang kwarto na yon. May sarili pa nga kaming lagayan ng damit doon. Yun nga lang, wala naman kami noon. Pagkatapos namin doon, lumabas na nga kaming magkapatid. At sa kusina ay sinalubong kami ni Lolo Asyong ng matamis na ngiti. Ayos na ba sa inyo ang kwarto nyo? Napakalaki po nun, Lolo Asyong. Maraming salamat po Napakalaking tulong po nito sa amin. Masaya rin ako na sa wakas, meron na rin akong kasama. Nakaluto na ako ng hapunan. Tara na't kakain na tayo. Nagluto po kayo? Naku, nakakaya naman ho. Wala naman kami naitulong. Hayaan nyo na. O siya, Ave, umupo ka na sa lamesa at kumain na tayo. Ang ganda po ng bahay niyo po, Lolo. Pero kayo lang po mag-isa dito. Hindi po kayo nalulungkot? Noon nalulungkot. Ngayon hindi na. Nandito na kayo Tapos ang sarap pa po ng ulam.
Tortang talong. Kaya nga, kumain ka ng madami para tumangkad ka. Dito, akin na yung plato mo. Sa'yo na ang pinakamalaking torta. Wow, salamat po, Lolo. Pero, may handa po ba tayo sa Pasko? Oo naman, maghahanda tayo sa Pasko. Sabihin mo lang kung anong paborito mo at lulutuin natin. Gusto ko po ng pansit. Hindi, magpansit tayo sa Pasko. At nung gabing yon, naging maayos ang naging buhay namin sa bahay ni Lolo Asyong. Sa umaga ay tumutulong muna ako sa pag-aasikaso ng mga gulay na ititinda niya bago ako pumasok sa trabaho. Pero nung umaga na yon, habang naglalakad na ako papuntang trabaho, balitang-balita ang mga batang nawawala. At karamihan pa sa mga batang nabanggit ay kaidara ni Ave. Mga batang nawawala? Sino naman yung kumukuha? Yan ang tanong ng karamihan na walang makasagot. Ilang bata daw yung nawawala? Wala rin may makapagsabi kung ilan. Siguro kung bibilangin ng nanay na nag-report, malalaman natin kung ilang bata ang nawala. Parang ang hirap na maintindihin na nawala sila ng isang gabi lang. Tapos walang nakapansin kahit isa man lang sa mga magulang. At yan ang tanong ng bayan na walang makakasagot. Basta, ingatan mo lang si Ave. Buti nga hindi siya nasama. Katabi ko lagi yung matulog, kaya hindi talaga yun masasama. Aba, magtutuos muna kami bago mangyari yun, no? Nababahala ako sa balitang yon. Natatakot ako para kay Ave, syempre. Parang gusto ko na ngang umuwi agad nun. Pero dahil nagtatrabaho, kailangan ko naman na magtiis muna. Pagsapit ng tanghali, dumiretso kami ni Jobet sa karinderya at nadatnan ko doon si Ave na bumibili ng ulam. Ave, ano binibili mong ulam? Ito po, adobong itik. Masarap kuya, tinikman ko nga eh. Nako, sabay mo na kainin yan. Dalawa kayo ni Lolo. O sige na, umuwi ka na. Baka gutom na si Lolo doon. Sige po kuya. Ayo nga pala kuya. Sabi ni Ate Gwen, magsapit daw po tayo ng medyas sa bintana kasi lalagyan daw po yun ni Santa ng regalo. Ate Gwen? Sino yun? Siya po. Madaldal pala tong kapatid mo eh. Ang sarap kausap. Gwen pala yung pangalan mo. Ako nga pala si Jam. Nakikita kita sa malayo pero hindi ko alam yung pangalan mo. Tapos kasama ko sa trabaho, ito, si Jobet. Hello. Lagi namin kayong customer dito pero ngayon lang tayo nagkakausap ng ganito Nakakaya namang kausapin kang busy. Oo nga eh. Marami din kasing kumakain. Kuya, maglalagay ako sa bintana ng medyas mamaya Oo na, gagawin natin yan mamaya. O sige na, uwi ka na. Mag-iingat ka sa daan Ay nako, sige na Ave. Baka nagugutom na yung kasama mo doon. Ay nga pala, ano naman sa inyo? Jam, di ba? Anong bibilihin yung ulam? Yung katulad lang din nung kahapon, dinugaan. Okay, sige. Yun lang ba? Soft drinks. Tipid ako sa ngayon Pero ewan ko lang dito kay Jobet. Pards, ano sa'yo? Sagot ko na ang soft drinks. 2 na. Gwen, di ba? Oo, Gwen nga. Ayos. Tara Pards, dun tayo. Pagpasok namin sa loob, usapin ng mga tao ang tungkol sa balitang may mga batang nawawala. May 3 nanay na raw ang nag-report. Ibig sabihin, 3 o higit sa 3 ang mga nawawalang bata. Gusto ko sanang malaman pa ang tungkol sa kung paano sila nawala. Pero mas pinili kong hayaan na lang. Hindi naman nagtagal, dumating na ang order namin ni Jobet. Gwen, ang init ng balita dito sa inyo Oo nga eh. Tapos mga bata pa yung biktima. Kawawa talaga. Alam mo kung ilan? 4 daw. Paano kaya nila nakuha mga bata, no? Kasi di ba kung kidnapper, ang galing naman nila na nakuha nila mga bata sa isang iglap lang. Pero sa tingin ko, hindi kidnapper yon. Dahil sa isang gabi, kukunin nila yung mga bata. Malabo yan.
Eh kung hindi mga kidnapper, ano? Pwedeng aswang. Aswang? Totoo ba yun? Hoy, totoo kaya yun? Ako din, naniniwala ako sa aswang, no? Pero hayaan natin yan. Gwen, sumabay ka na sa amin kumain, oh. May pumalit naman sa'yo dun eh. Oo nga. Dito ka na oh. Para may pahinga ka naman. Sayang naman ang binabayad dyan sa tindera nyo. Kung ikaw naman ang gumagawa ng lahat, di ba? Tsaka, ganun ba talaga siya? Parang laging galit sa tao. Ganyan talaga siya. Biyernes Santo ang mukha? Ito naman talaga si Pards, oh. Hayaan mo na yan. Kumain ka na lang. O sige na, Gwen. Kuha ka na ng pagkain mo. Sumabay ka na sa amin, oh. Umalis din naman siya agad noon para kunin ang pagkain niya. Maya-maya pa, bumalik siyang may dalang isang plato ng kanin at 2 ulam tsaka soft drinks din. Habang kumakain naman kami, nakarinig kami ng sasakyang may tugtuging pang Pasko. Tapos may announcement na nagsasabi na meron daw raffle at gaganapin daw yun sa bisperas ng Pasko. Uy, raffle daw oh. Oh, masaya yan ah. Oo nga, masaya yan. Lalo na kapag pangalan mo ang nabunot. Teka lang ah, bibili ako ng ticket. Pass muna ako dyan. Wala akong pambili ng ticket eh. Pero si Gwen noon, diretso tayo na at lumabas. Sinundan naman namin siya ng tingin ni Jobet. At nang tumagal ang titig ko kay Gwen, nahuli ako ni Jobet kaya isang nakakalokong ngiti naman ang pinakawalan niya sa akin. Kursunada mo, no? Hindi, Pards. Masyado siyang mataas. Hirap kayang abutin yan. Kahit pangarapin ko pa yan. Nagbigay siya ng atensyon sa atin. Malay mo, di ba? Sus, wag na. Masakit lang umaasa lalo na't malabong mangyari yan. Tsaka, huwag kang maingay. Mamaya marinig pa tayo di nakakahiya. O yan na, pabalik na siya. Oh, ito oh. Bumili ako ng 15. Tigli-5 tayo. Pati ako? Oo naman. Wag na. Wala kasi ako dito eh. Sayang kapag pangalan ko ang mabunot, wala ako dito. Bakit? Saan ka ba pupunta? Uwi ako sa amin. Pasko eh. Dapat kasama ko pamilya ko. Hindi ka pala taga rito. Lagi kitang nakikita dito, kaya akala ko tuloy taga rito ka rin. Di sige, kami na lang ni Jam. Oo, kayo na lang. Bagay kayo. Loko, hindi ah. Ibig ko sabihin, kami na lang yung maghahati. Pards, paalala lang sa'yo nakatuon yung kanan siko ko. Ito naman di mabiro. Pero wag na ako, Gwen. Wala kasi akong pambayad dyan. Ang boring naman kung ako lang. Di 5 piso na lang, 10 sa'yo. Hindi, ganito na lang. 5 yung sa'yo, 5 yung sa akin, tapos 5 kay Ave. Libre ko na to, wag mo nang bayaran to. O eto may ballpen ako. Seryoso ka ba? Oo nga, para naman masaya yung bispiras ng Pasko ko. Itingnan natin kung kaninong pangalan yung maswerte. Grabe talaga to, nakakahiya tuloy. Ay nako, wag ka nang mahiya. Tsaka wag mo sasabihin kay Ave surprise ko to. At kung mananalo siya, hayaan lang nating marinig niya yung pangalan niya. Sigurado ako tuwang-tuwa yun. Oo, mabilis lang kasi pasayin ng batang to. Ito na dyan mo. Sulat ka ng pangalan mo. Bakit mo tinatakpan? Huwag mo takpan, Pards. Susulat ka na lang sa pangalan mo, tatakpan mo pa. Nahiya ka ba sa apelidong ipapagamit mo kay Gwen balang araw? Ano ipapagamit na apelido? Kaltokan kita dyan Ikaw, Jobet, loko-loko ka talaga. Oo, malakas talaga tuliling yan Siguro nasobrahan yan sa katol. Nagtawanan lang kami noon. Matapos kong isulat sa 5 tiket ang pangalan ko, sinunod ko na ang kay Ave. Pagkatapos ko ay ibinigay ko na yun sa kanya at siya naman ang nagsulat ng pangalan. Nakakatuwa lang kasi parang inulan kami ng swerte nung panahong yon. Nagkaroon na nga kami ng matutulugan. Nabawasan pa ang problema ko sa pagkain. Tapos, nagkaroon pa ako ng magandang kaibigan na katulad ni Gwen. Siya na rin ang naglagay noon sa Dropbox. Tsaka kami nagpatuloy na lang sa pagkain. Pagkatapos namin roon, umalis na kami para bumalik sa trabaho.
Pero habang naglalakad papunta roon, sa daan naman ay nakasalubong kami ng asungot. Jam, hindi na talaga kayo uuwi sa atin. Bakit naman namin kailangan umuwi doon? Pinalayas nga kami doon, di ba? Pero gusto mong umuwi. Hindi na kailangan. Ang lungkot ng bahay. Kasi walang bata. Tigilan mo nga ako, Tito. Alam mo naman yung dahilan kung bakit niya ginawa yun, di ba? Pero ayos lang na ginawa niya yun. Dahil nagkaroon kami ng rason para lumayo sa'yo. Bakit ka naman lalayo kung alam ko namang gusto mo yon? Ang alin? Saan ang gusto ko? Wala ako naalalang may gusto ko maliban sa isa. Yung iwasan ka kasi dugyot ka, Tito. Anong sabi mo? Pards, late na tayo. Walang aalis. Inulit ko, late na kami. Dahil hinarap siya ni Jobet, dibdib sa dibdib at mukha sa mukha, umatras siya. Ako naman, hindi ko inalis ang masamang tingin sa kanya. Dahil umatras siya at tumabi, dumaan naman kami sa harap niya. Mas malaki kasi ang katawan ni Jobet sa kanya at alam niya na kapag nagmatigas siya, baldado talaga siya sa isa. Nakakahiyaman sa sitwasyon na kaibigan ko pa ang gumawa nun para sa akin, kahit kaya ko naman. Pero salamat pa rin sa kanya dahil tumigil ang asawa ng tiyahin ko. Loko yun, no? Marakong tao tignan pero bading. Buti nga yun eh. Pinalayas kami. Malaki din yung tulong ng selos ng tiyahin ko. Hayaan mo na yun. Naaalibad ba rin ako dun, Pards? Ako nga na nakasaksi lang, nandidiri. Ikaw pa kaya? Kung sa mga lugar ko nga naman, mas pipiliin ko na lang matulog sa koral. Buti hindi kayo pumupunta doon. Wala na kami dun. Sa awa ng Diyos, salamat naman at meron kaming bahay na matutuloyan. Talaga? Saan naman? Diyan lang malapit. Kailangan rin kasi nakasama nung nagpatuloy sa amin kaya kinuha niya kami. Abay mabuti naman kung ganun. Delikado na rin kasi ngayon. Bata pa ang kapatid mo talaga. Talagang mabuti na lang. Kasi bago pumutok ang balita tungkol sa mga batang nawawala, nakalipat na kami. Mabuti na lang noon at walang umatake. Tuloy lang din ang trabaho ko. Pagsapit naman ng hapon, maaga ang uwian namin kaya maaga akong nakauwi. Nadatnan ko ang kapatid kong nagsasaing sa kusina. Kahit kasi bata pa siya, marunong na siya sa gawaing bahay. Dahil yon ang pinapagawa sa kanya sa bahay ng tiyahin namin. Utusan kasi doon ng kapatid ko. Pero para sa akin, mas maigi na yung marami siyang alam. Dahil kahit saan siya mapadpad, mabubuhay talaga siya. Abe, nasan si Lolo? Nasa likod, kuya, nagkakatay ng manok. Manok? Opo, ulam daw natin mamaya. Naku, nakakahiya naman. Bibili pa lang sana ako ng ulam eh. Pabalik pa lang sana ako. May ulam na po tayo, kuya eh. Ay nako. Teka, magbibihis lang ako tapos tutulungan ko na siya. Kuya, may bubulong ako sa'yo. Ibubulong na ano? Halika po. Oh, eto na. Ano naman ibubulong mo? Kanina kasi, narinig ko si Lolo Asyong na may katawagan sa maliit niyang cellphone. Oh, ano naman ngayon kung may katawagan? Kasi tayong pinag-uusapan nila eh. Tayo? Oo, sabi niya, nasa kanya na raw tayo. Ano na raw ang susunod na gagawin? Akala daw natin tinutulungan niya tayo. Yun ang sabi niya. Otomatikong kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Sa pagkakataong yon, nagkaroon ako ng konting pagdududa at pangangamba kay Lolo Asyong. Hinaplos ko na lang ang buhok ng kapatid ko at sinabing magbibihis lang ako sa katutulong sa mga gawaing bahay. Laman ng isipan ko ang sinabi niya habang nagpapalit ako ng damit. Pagkatapos noon, lumabas din ako at nadatnan ko nga ang matanda sa poso. Naghihiwa na siya ng karne ng manok. Pero bago ako magsalita, inunahan niya na muna ako. Narinig mo ba yung kumakalat na balita? Yung tungkol po sa mga batang nawawala? Oo. Akalain nyo, no? Kung nandun pa kayo sa kural, sobrang delikado. Buti na lang talaga.
nakalipat kayo kaagad dito? Marami nga pong nagtataka kung bakit nawawala yung mga bata. Sa tingin mo, Lo, kidnap kaya yun nangyari? Malabong magawa yun ng normal na tao. Sa isang gabi lang nangyari. Hindi nila kaya yon. May gumawa nito, pero hindi tao. Ano po? Mga nilalang na hindi normal. Kung hindi aswang, kapre. Kapre ho? Oo, pwede ring aswang. Basta tayo, ang batayan natin ay ang kapatid mo. Di bali sa umaga, kasi ako ang kasama niyan. Pero sa gabi, hindi pwedeng mawala siya sa paningin natin kahit minuto lang. Lolo, nasalang ko na po yung sinaing. Talaga ba? Mabuti naman kung gano'n. Dapat hindi hilaw yan ha. Marunong po ako magsaing, Lolo. At sakto lang po kapag naluto. Hindi hilaw at hindi rin po basa. Habang tinititigan ko noon ang matanda, hindi ko makita sa persona niya ang pagiging masamang tao o magkakaroon ng masamang balak sa amin. Mas nakikita ko kung paano siya natutuwa kay Ave. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin maiwasang isipin na baka nga may masamang balak sa amin si Lolo Asyong. Kinagabihan naman, pagkatapos naming kumain ay tumambay lang kami sa sala at nanood sa maliit niyang TV. Bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Tumayo siya at kinuha ito sa tokador, saka nagpaalam na lumabas. At pagkalabas niya, bumulong agad si Ave. Kuya, ayun na, may tumawag ulit. Dito ka lang ha. Sama ako. Basta, huwag kang maingay. Hindi ako mag-iingay, promise. Tulad ng plano kong gawin, lumapit kami sa lugar kung saan maririnig ko ang boses ng matanda mula sa labas. Dahan-dahan naming ginawa ni Ave yun, hanggang sa naririnig ko na nga ang sinasabi nito. Kailan ba, ma'am? Ay, ganun ba? Ano pong gagawin? Sige po, ma'am. Wala pong problema dyan. Agad-agad na po, ma'am. Sige po, ma'am. Lagi ko rin naman kasama ang bata. Di ba, kuya? May ma'am siya nakausap. Sa tingin mo, sino kaya yun? Hindi ko alam. Tara na, bumalik na tayo. Baka mabutan tayo dito. Mabilis kong hinila si Ave pabalik sa sala. Nagkunwari kami na parang walang nangyari. Pero ako, lihim na napapakuyom talaga ang kamao. Hindi ko alam kung ano ang plano niya sa amin, pero hindi ko rin masasabing sigurado ako na masama ang balak niya. Hindi naman kasi sapat na ebidensya ang narinig ko para masabing masama ang pakay niya. Ang tanong ko lang talaga kasi, sino ang ma'am na kausap niya? Kinabukasan naman, parang ayokong magtrabaho pero wala akong magagawa. Pumasok pa rin ako at iniwan si Ave sa matandang yon. Pero kahit nasa trabaho ako noon, ang iniisip ko si Ave. Halos hirap na nga akong tumutok noon sa ginagawa ko. Ayos ka lang, Pards. Parang may bumabagabag dyan sa isip mo. May problema ba? Asawa na naman ng tiyahin mo, no? O baka si Gwen yan? Sira, hindi no? Ano nga? Lutang na lutang ka dyan. Alam mo ba, Pards, yung tinutuloyan namin na matanda? Yung matandang may-ari ng gulayan sa umaga tapos balot sa hapon? Oh, si Lolo Asyong? Oo. Doon pala kayo nakatira ngayon? Yung lumang bahay niya? Oo nga. Ano kasi, mabait siya sa amin. Tinulungan niya kami. Tapos binigyan pa kami ng maayos na matutulugan. Pero kasi para siyang inuutusan na gawin yun sa amin eh. Narinig kasi namin siya na may kausap sa telepono niya. Tapos tinatawag niya yung ma'am. Para lang siyang sumusunod sa utos ng ma'am na yun eh. Sa gusto niyang ipagawa nun para sa amin. Paano kung hindi magandang ipagawa? Yun na nga yung kinakatakot ko eh. Tapos si Abby lang yung kasama niya doon. Naku, sana dinala mo na lang dito. Pwede ba yun? Trabaho natin to eh. Ay naku, ang hirap talaga sa pakiramdam ang magkaroon ng banta sa buhay. Pero Pards,
Wala ka namang kaaway, di ba? Kaaway? Si tita, yun lang naman yung may galit sa amin eh. Paano kung tita mo nga yun? Pwede nga. Kaya niya magbayad ng tao eh. Lahat ng pag-aari ng pamilya namin nasa kanya lahat. Pwede rin hindi. Malay natin, ibang tao, di ba? Dahil hindi ako mapakali noon, umuwi ako sa bahay para doon naman ng halian. Dumaan lang ako ng ulam sa karinderya. At pag uwi ko, nadatnan kong naghahanda na ng tanghalian ng dalawa. Ayos naman ang kapatid ko. Masaya naman siya kasama si Lolo Asyong. Minsan nga naiisip ko, baka ako lang ang praning. Bumalik agad ako sa trabaho pagkatapos kong kumain. Nag-deliver lang kami noon ng mga hollow blocks sa bayan, doon sa may ginagawang gusali. At dahil maagang natapos ang trabaho, nakauwi ako ng maaga sa bahay. Nandiyan na pala si Kuya, Lolo. Kuya, tingnan mo, ginawan ako ni Lolo ng pulseras. Ang ganda oh. Wow, ang ganda naman yan ah. Aba, gawa to sa bato ah. Parang kayamanan to ah. Kakaibang bato yan. Bihira lang makita. Nakita yan ng anak ko noon. Mga nasa edad rin ni Ave. Mahalaga pala sa ito, Loy. Bakit niyo po binigay kay Ave? Isa lang ang anak ko. Pero kinuha siya sa akin sa edad na 8. Ho? Oo, namatayan din ako ng anak. Katulad ng ibang magulang na wala siya sa parehong paraan. Paraan ng ganito rin po? Kagaya ng mga nawawalang bata sa ngayon? Oo, tama ka. Nang mawala ang anak ko, hindi ko na siya nakita pa. Di ibig pong sabihin yung mga nangyayari ngayon, nangyayari na pala talaga noon yun? Pero sino po kaya talaga yung nangunguha ng bata, no? Ano kayang ginagawa nila sa kanila? Aswang ang nangunguha sa mga bata, Jam. Pero maraming hindi naniniwala sa impormasyon na ito. Habang ang aswang ay patuloy sa ginagawa nila at ang mga batang nakukuha nila may ginagawang handa sa piging. Ano ho? Paano niyo naman ho nasasabi yan? Dahil sa isang batang nakaligtas noon at yon ang impormasyon na nakuha namin. Pero ang batang yon, inisip lang ng mga taong nasiraan na ng bayet kaya ganun na lang ang sinasabi. Walang naniniwala sa aswang. Kung meron man, yun naman ang mga taong walang kakayahang gumawa ng aksyon. Katulad po natin, naniniwala po ako na may aswang. Pero wala po akong kakayanan na isiwalat yun dahil wala namang maniniwala eh. Kaya nga hayaan na lang ang ayaw maniwala. Si Yavi ang pagtuunan natin ng pansin ngayon. Habang nasa atin pa siya, bantayan natin siyang maigi. Ayokong maulit ang dati na nauwi lang ako sa pagsisisi. Naku, maraming salamat po, Lo ah. Oo nga pala. Tutal maga ka namang nauwi. May oras pa bago maggabi. Maglagay tayo ng palamuti sa bahay natin. Para damang-dama ang Pasko. Ano, Ave? Gusto mo ba yon? Maglalagay po tayo ng Christmas lights? Oo. Para maliwanag din ang bahay natin. At para malagyan ni Santa ng regalo ang bahay natin, hindi ba? Yay! Kuya, maganda yon, Kuya. Para makita ko na ulit si Santa. Yung totoong Santa po, hindi si Tita. Oo na, sige na. Lo, may gamit ka pa po ba? Simulan na po natin. Nasa 3 kwarto lang yon. Tara, simulan na natin. Binuksan nga ni Lolo Asyong ang 3 kwarto. At sa kwarto na yon, hindi lang lumang gamit ang naroon, kundi may mga iba't ibang rebulto pa. Pero hindi yun pamilyar sa akin. Malaki ang kwarto na yon, mas malaki sa lahat ng kwarto. At may lugar talaga roon na parang altar, pero tinatakpan lang ng puting kumot. Kahit si Ave napagala ng tingin sa paligid at napapangiwi sa mga rebultong nakikita niya. Jam, kunin natin tong malaking kahon. Nandito yun lahat eh. Magaan lang naman ito. Kaso, matanda na ako. Sige ho, Lo. Kahit ako na lang po yung kukuha.
Saan ko po ba dadalhin? Ilalabas natin yan. Sige ho. Ave, doon ka muna ha. Baka matamaan ka dyan. Sige po, kuya. Nang kumilos ako para kunin ang kahon, biglang nahagip ng paningin ko ang mga litrato sa isa pang kahon na maliit. Mga litrato ng isang batang babae at nahaluan din ng litrato ng iba't ibang persona. Malinaw na ang mga taong yon ay galing sa ibang lugar. Pero ang tanong, sino sila? Pero dahil hindi naman yun ganun kaimportante, binaliwala ko na lang yon at nilabas ang kahon na yon. Magaan lang din naman yon. At nang mailabas ko yon, sabik naman na makita ni Ave ang laman nun. Wow, ang daming Christmas lights. Lolo Asong, ano po itong green? Yan. Christmas tree yan. Itatayo natin yan dito sa loob ng bahay. Talaga po? Wow, kuya, may Christmas tree. Oo na. Saya-saya mo naman dyan, oh. May ilang taon na rin kasing hindi ako naglagay ng mga ganito. Kasi mag-isa lang din naman ako rito. Pero ngayon kasi, dahil may bubwit dito sa bahay, pasayahin naman natin ang Pasko. Tara sa labas. Tayo ang unang magkakabit habang may araw pa. Sinulit namin ang paglalagay ng dekorasyon sa bahay ni Lolo Asyong. Masaya kasi si Ave sa ginagawa namin, kaya ganado rin ako. Mga 1 oras ang ginugol namin noon at unti-unti na ring naging hapon. Mabagal lang ang pagkakabit kasi inaartehan rin ang pag-decorate para maganda daw tingnan. Ang ilan din kasi sa Christmas lights, hindi na nagliliwanag. Pinili lang din namin ang medyo bago pa. Pagkatapos namin sa labas ay sa loob naman. Sinimula namin ng Christmas tree hanggang sa inabutan kami ng dilim bago matapos yon. Wow, kuya, ang ganda. Ang taas-taas ng Christmas tree, ang laki. Oh, ayan na ah. Hindi na natin kailangan tumambay sa plaza para pagmasdan yung Christmas lights. Ang dali-dali mo talagang pasayahin, Ave. At dahil dyan, maglalagay tayo ng medyas sa bintana. Baka dumaan si Santa, hindi ba? Sige po. Gusto ko po yan. Naku, gabi na pala tsaka wala pa tayong pagkain. Lo, bili lang po ako ng ulam ah. Bukas pa naman yata yung karinderya. Pero gabi na. Sama po ko, kuya. Gusto ko makita si Ate Gwen. Kaibigan pala si Gwen. O sige, bumili kayo ng ulam at ako ang magsasayang dito. Sandali, ito pala ang pera. Wag na ho, Lo. Ako na ho. Meron naman po akong pambili dito eh. Sigurado ka? Baka nag-iipon ka, ha? Kailangan din naman po na gumastos para sa pagkain. Kahit kailangan natin mag-ipon po, Lo. Basta, sagot ko na po yung ulam ngayon. Ave, tara na. Para makabalik tayo kaagad. Mag-iingat kayo, ha? Balik kayo agad. Delikado kasi sa labas basta mga ganitong oras. 7:00 kasi yon ng gabi at malapit ng mag-8:00. Lumabas kami nun ni Ave at nagdala lang kami ng flashlight para may magamit na ilaw sa daan. Maliwanag naman ang paligid lalo na sa plaza na madadaanan namin. Hindi naman kasi ganun kalayo ang karinderya sa tirahan namin. Kahit nga ang trabaho, halos umiikot lang ang mga ito sa plaza ng barangay. Pagdating naman namin sa karinderya, nadatna namin si Gwen na nakatunghay sa laptop niya. Nakasuot ito ng dilaw na bestida na hanggang tuhod, kaya litaw na litaw ang ganda niya. Ate Gwen, wow, ang ganda-ganda mo po. Tsaka ang ganda po ng damit mo. Ikaw talaga, Ave. Sa lahat ng pwede mong mapansin, ito pa talaga ha. Magandang gabi, Gwen. Magandang gabi rin, Jam. May bibilhin kayo? Oo, dinuguan sana kung meron pa. Meron pa ba? Oo naman, meron pa. Paborito mo yung dinuguan, no? Oo, masarap kasi. Ay, tamang-tama. Specialty ko talaga yung dinuguan. Kaya pala masarap eh. Ay naku, huwag mo na nga akong bulahin. Ilang order ba? 2 na. Kaya pa ba? Kaya pa naman.
Tsaka bagong luto kasi to. Naubusan na nga kanina eh. Marami kasing bumili. Aba, ayos ah. Tsaka masarap yan kapag mainit-init pa. O sige, teka lang. Ibabalot ko lang. Sandali. Ako unahin mo, Gwen. Dinuguan, 2 order. Take out na. Hala, kaming nauna eh. Importante ba kayo? Abe, hayaan mo na yan. Ayos lang ba, Jam? Ayos lang yan. Hindi naman yan importante sa mundo, no? Ayos lang Gwen. Hayaan mo na. Tsaka ano? Sa kayo pakalat-kalat ngayon, ha? Wala ka nang pakialam doon. Sumasagot ka na? Oo, dahil may masasagot ako. Aba, sira ang ulo to. Pamangkin ka lang. Simula nang lumabas kami sa impyerno mong bahay, pati yung relasyon na meron tayo putol na. Hindi kita kamag-anak. Hindi mo ako pamangkin. Hindi tayo magkakilala. Ayos na ba yun? Hindi magkakilala? Gusto ko yan. Di hindi na magkakilala. Buti nga wala akong alalahan ng mga pamangkin na matitigas ang ulo. Baka wala ka ng pamangkin na pwede mong alilain. Ni minsan naman, hindi ka naman nag-alala sa amin eh. Ito na po 2 order po na dinuguan. Ay, salamat. Ito bayad ko. Huwag mong pakatangin yan, ha? Baka mangungutang yung mga yan dyan. Hala, hindi kami Huwag ka na sumagot, Ave. Hayaan mo na siya. Teka nga lang, Jam. Pwede bang tumawa? Nakakatawa kasi itong si Abby eh. Pwede naman. Bakit kasi hahabol pa? Lumayas na nga. Tsaka, tiyahin mo pala yung mayaman na yun? Mayaman pala yung tingin niyo doon? Yaman ng lolo namin yun, hindi sa kanya. Sinalbahin niya lang yung mga kapatid niya kaya nakuha niyan lahat. Grabe yung mga sinabi niya sa'yo, no? Pasensya ka na. Nasaksihan mo pa yung away pamilya namin. Nasaan na ba kasi yung nanay niyo o tatay niyo? Di ko nakilala yung akin. Tapos patay na yung kay Ave. Pero yung nanay namin, niwan lang kami sa lola namin. Maliit pa kasi si Ave nun eh. Kaya lumaki itong hindi siya nakilala. Iniwan talaga kayo? As in? Nangako magtatrabaho. Tapos hindi na bumalik. Pasensya ka na. Masyado na yatang personal yung mga tanong ko eh. Nakakahiya naman. Ang feeling close ko naman yata. Baliw. Ayos lang yun, no? Ibabalot ko lang yung ulam nyo, ah. Tsaka maglalakad pa nga pala kayo pa uwi sa inyo, no? Gabi na, oh. Teka, bakit parang alam mo saan kami nakatira? Madaldal kasi yung kapatid mo. Nakalimutan mo na ba? Minsan din akong bumibili ng balot kay Lolo Asyong. Ganun ba? Paborito nga daw yan ni Ate Gwen, kuya eh. Tapos ikaw, paborito mo dinuguan ni ate. Masarap eh. Kaya nga asawahin mo si Ate Gwen para Stoy, bibig mo. bibig pa rin. Ano daw sabi niya? Wala siya sinabi. Eto na pala yung bayad ko dyan. Meron ako sinabi. Shh! Uy, Abe, manahimik ka nga. Kay bata-bata mo pa, may ganyan ka na? Maganda kaya si Ate Gwen. Ayaw mo ba? Ha? Gwen, pasensya ka na ha. Hindi alam ng kapatid ko yung pinagsasabi niya. Nakakatuwa talaga tong kapatid mo, no? Ito na yung dinuguan nyo. Salamat. Nako, umuwi na nga kayo. Gabi na, mamaya, may aswang dyan. Sige kayo. Anong pinag-uusapan niyo, kuya? Wala yun, Ave. Hindi mo maintindihan yun kasi bata ka pa. Tara na. Ingat kayo, ha? Ikaw din. Tumalikod kami ni Avinon na hindi mapigilan ang ngiti sa mga labi. Para akong nagkaroon ng pag-asa sa pakikitungo niya. Pero syempre ayoko namang magpakampante. Pero sa kabila ng masayang moment na yon, biglang umihip ang malamig na hangin. Pakiramdam ko noon may nakatingin sa amin. Tapos, namataan ko pa ang hakbang ng isang taong nakasaya ng itim na nagtatago sa isa sa mga puno. Hinawakan ko agad si Ave dahil doon. Hanggang sa ang taong yon, nagpakita at meron pa talagang kasama. Kuya, may tao oh. Ave, kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka ah. Kuya, ang puputi ng mga mukha nila. Tapos may 3 six sila sa noo. Nakasuot ng itim na saya ang 3 tao na yon.
Tapos parang mga naglagay ng pintura sa muka at may 3 6 nga sa noo. Bawat isa may sako na dala at papunta sila nun sa amin. Agad kong hinila si Ave para tumakbo. Pero nang tumakbo kami, biglang nasa harapan na namin ang isa at nakangisi ito. Doon ko na silayan ang pula niyang mata at naging dahilan din ng pagsigaw ng malakas ni Ave. Hoy! Anong kailangan nyo? Huwag kayong lumapit! Kuya, baka kunin nila ako. Baka ilagay nila ako sa sako. Hindi ako papayag, Ave. Halika dito! Hinila ko siya at binuhat na lang. Hindi baling mabigat siya basta't masiguro ko lang na hindi nila siya makuha mula sa akin. Nang mabuhat ko na siya, agad akong tumakbo pero humabol pa rin sila. Lugi talaga ako noon dahil walang katao-tao sa labas. At syempre dahil din sa nangyari sa ibang bata, tinandaan na ng mga tao na sa ganung oras, wag nang lumabas. Mabagal ang takbo ko dahil tinatalo ng takot ang lakas ko. Pero sinikap ko pa rin maging mabilis. Pero kahit anong sikap ko, naghahabol pa rin ako na naging dahilan ng malakas na tili at iyak ni Ave. Hanggang sa may humarurot na sasakyan at biglang sinalubong nito ang mga humahabol sa amin. Napahinto ako at nilingon ng mga ito. Ave, may nagligtas sa atin. Buti nga sa kanila, binangga sila, kuya, pero buhay pa rin sila. Bumukas ang pintuan ng sasakyan noon. Napatingin na lang ako sa lumabas. Balot ng maong na porma ang katawan niya. Pero sa hubog nito ay para siyang babae at may takip ang muka. May hawak itong buntot pagi at hinarap niya ang mga taong yon. Imbis na umalis agad, biglang napanood na lang ako sa mga nangyayari. Bumangon ang 3 tao na yon at hinarap ang babae. Ang babae naman ay magaling lumaban, pero mas mabilis kumilos ang 3. Yun nga lang, iba ang epekto ng buntot pagi sa mga ito. Dahil nang matamaan sila, agad silang nagdamdam. Ganyan palang bago niyong estilo para makakuha ng bata? Pwes, magtutuos tayo ngayon. Babae siya, kuya. Oo, babae nga. Ang galing niya lumaban. Oo, napakagaling niya lumaban. Ang boses na yon, parang narinig ko na noon pa. Hindi ko lang maalala kung sino ang may-ari. Muling nagbakbakan ng mga ito at kitang-kita ko noon kung gaano kagaling umiwas ang babae sa kalmot ng isang nilalang. Parang bigla kasing humaba ang kuko ng mga ito. At doon ko napagtanturin na mga aswang nga sila. Dahil kahinaan nila ang sandata ng babae, natalo sila nito kalaunan. Buhay pa rin sila pero mga nanghihina na. Mukhang napatay pa nito ang isa at ang 2 ay nakatakas. Ang babae naman, agad na tumingin sa amin. Parang napatagal pa nga ang titig niya. At ako naman, habang buhat si Ave ay lumapit. Maraming salamat ho. Umuwi na kayo. Maraming salamat po talaga ulit. Utang namin yung buhay namin sa inyo. Maraming salamat po sa pagligtas sa amin. Huminga lang ng malalim ang babae. May suot siyang mask at sombrero. At dahil gabi, hindi ko rin masyadong makita ang mga mata niya. Isang malalim na hininga naman ang pinakawalan niya at marahang pagtango. Saka siya pumasok sa sasakyan at isinara. Ako naman noon, tumalikod at nagpa siya na ring umuwi. Hindi ko pa rin talaga binaba si Ave. At habang karga ko siya, nayayakap ko ang takot ko at nagiging mahinahon ako. Habang naglalakad naman, napansin kong sumusunod ang sasakyan sa amin. Huminto lang ito nang matamaan ng ilaw nito si Lolo Asyong. Ano nangyari at bakit parang ang tagal nyo? Lolo, inaswang po kami. Ano? At sino may-ari ng sasakyan na yon? Bakit parang nakasunod yun sa inyo? Hinatid lang po yata kami para masigurong ligtas kami. Babae po yung may-ari nun.
Tsaka ang galing niya pong makipaglaban sa gustong kumuha sana kay Ave. Lolo, may dalang mga sako yung mga taong yun. Sa palagay ko po, doon nila ako ipapasok kung nakuha nila ako. Nakakatakot po. Ay, bakit pa ba ako pumayag na lumabas kayo? Mabuti na lang may nagligtas sa inyo. Kuwento ko po sa inyo mamaya, Lo, yung nangyari. Uwi po muna tayo. Oo, tama. Uwi muna tayo at delikado dito sa daan kapag ganitong oras. Sabay kaming umuwi noon. At pagdating sa bahay, pinaliwanag ko sa kanya ang buong nangyari. Halos hindi rin siya makapaniwala na isang babae ang humarap sa 3 aswang. Si Ave noon, halos ayaw ding umalis sa tabi ko. Panay ang dikit niya sa akin dahil natatakot. Tama lang na binigay ko kay Ave ang bato ng anak ko. Yung bato ho? Oo, ang nasa pulseras niya ay proteksyon niyan. Hindi ko pa alam kung paano siya nito naprotektahan. Pero sa palagay ko, sa oras na nasa panganib siya, kahit paano makakaligtas siya. Kaya Ave, huwag mong walain yan ha. Kung protection po ito, bakit ho hindi to gumana sa anak niyo noon? Dahil noong araw na nawala siya, hindi niya dinala ang bagay na yan. Ibig sabihin po, hindi ko to wawalain. Ayoko pong makuha ng aswang at ilagay sa sako. Ang hirap kaya pag nasa loob ng sako. Kinabukasan naman noon, pumutok na ang balitang may taong natagpo ang patay sa gitna ng kalsada. Nakilala ito ng iba ng maalis ang pintura sa muka at maraming nagtataka sa naging suot niya. Ang sabi ni Lolo Asyong, kung walang nagtanong, wag akong magsalita. Dahil baka pagkainitan ako ng mga aswang at puntiryahin ako kahit umaga sa katawang tao nila. Kumusta naman yung uwi nyo kagabi, Jam? Wala namang nangyaring masama sa inyo. Ninatagpuan kasing patay Ikukwento ko sa ito, Gwen. Pero sa lugar na walang tao. Hala, ibig sabihin, ni alam ka sa nangyari? Saksi kami ni Ave. Pero tulad nga ng sabi ko, kukwento ko na lang sa'yo kapag walang ibang tao. Baka marinig nila Grabe na iintriga ako dyan ha. Salamat sa paghatid ng pagkain ha. Sumabay ka na, baka hindi ka pa nagtatanghalian dyan. O sige, teka lang. Kuha lang ako ng pagkain ko. Hindi ko kasama si Jobert noon dahil umuwi na siya sa kanila. Hinto na rin ang trabaho ko dahil malapit na ang Pasko. Ilang araw na lang at tapos nang ibigay lahat ng order sa pagawaan namin. Kumuha nga si Gwen ng pagkain niya at bumalik sa lamesang pinagkakainan ko. Napansin ito ng mga kakilala at pinuna, kaya pinakilala na rin niya ako sa mga ito. Gwen, hindi ka ba nahihiya? Nahihiya naman saan? Nakita nila na kasama mo akong kumakain Oh, ano namang ikakahiya ko dun? Ibig sabihin, hindi ka nahihiya na kasama mo ko? Tapos kumakain tayo, tapos nakita nila? Wala namang nakakahiya sa'yo, Jam. Masyado kang ano dyan sa sarili mo. Hindi mo ba alam na isa sa mga kaibigan ko cute na cute sa'yo? Ha? Cute? Ano ko? Mukha ba akong maliit? Hindi, yung mukha mo kasi. Oh, ano naman meron sa mukha ko? Cute nga, ang kulit mo naman eh. Ang awkward naman nun. Laki-laki kong tao tapos cute ako? O bakit? Pwede naman yung lalaking cute ah. Pakiramdam ko kasi kapag sinasabi nilang cute, maliit ako. Yung pandak ba? O bakit? Panda ka ba? Pandak ba ako? Ang hilig mong magbalik ng tanong. Kumain ka na nga. Tapos mamaya, magchismis ka na sa akin ha. O sige na. Sinulit ko rin ang unang araw na pahinga ko sa trabaho. Tumagal pa ako dun sa karinderya niya at tumulong ako ng konti. Mabuti na lang din nun kasi parang pamilya ng mababait na tao ang lahi ni Gwen. Hindi sila mapangmata. Basta't nakita lang nila na mabuting tao ka, mabuting tao rin sila sa'yo. Oh, ngayon tayo na lang yun nandito. Ano na yung chismis?
Alam ko na kung anong klaseng mga tao yung nangunguha ng mga bata. Ha? Klase ng mga tao? Oo, mga aswang sila. Yung natagpo ang patay, isa yun sa mga umatake sa aming kagabi. Ano? Paano kayo nakaligtas? Bigla na lang may isang babae na may sasakyan na dumating eh. Tapos ang galing niya makipaglaban. Nakita mo kung paano siya lumaban? Oo naman, dalawa kami ni Ave. Pero mas mabilis kumilos yung tatlo. Pero yung babae, may buntot pagi. Tapos yung buntot pagi nila kapag natatamaan sila, nangihina sila. Paano mo naman nasabing buntot pagi yun? Siyempre, alam ko yung buntot pagi eh. Nakakita na ako nun ilang beses na. Ibig sabihin, kahinaan nila yung buntot pagi? Ganon? Parang ganun na nga. Kasi kapag natatamaan sila, nangihina sila eh. Kaya nga napatay niya yung isa tapos yung dalawa nakatakas. Tama talaga yung hinala ko. Aswang talaga yung nangunguha. Mabuti na lang pala may nagligtas sa inyo. Ang swerte nyo pala talaga. Naku, kung nagkataon na wala, baka kayo yung laman ng balita ngayon. Buti na lang talaga, no? Kaya nga eh. Lalo na sa pagkakataong yun. Binuhat ko pa yung kapatid ko habang tumatakas. Sino magkakakala makakaligtas pa kami, no? Wala akong hawak na kahit anong panlaban. Maliban lang doon sa flashlight na hawak ko noon. Pero kahit ipokpok ko yun sa ulo ng isa sa kanila, mababasag lang yun pero hindi sila masasaktan. Kala ko talaga katapusan na namin yun eh. Mahal lang kayo ng Diyos kaya hindi niya kayo pinapabayaan. Ganyan kasi yung mga mabubuting tao, nililigtas sa oras ng kapahamakan. Pero grabe, no? Kahit alam kong ligtas kayo, habang kinukwento mo yan, ako yung natatakot para sa inyo eh. Siguro sobrang takot si Ave, no? Naawa nga ako eh. Buong buhay namin, noon ko lang siya nakita na takot ng ganun. Sobrang bata niya pa para makaranas ng ganun. Kaya nga eh. Ano pa kaya yung mga kinuha, no? Tsaka, ganun pala yung style nila? May dalang sako? Oo. Tsaka pintura sa mukha nila, meron nakalagay 666 sa noo. Kunwari, kulto. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot yung tanong ng taong bayan. Paano kasi? Ang hirap din palang ikwento niyan. Baka sabihin nila nababaliw ka. At baka isipin pa nila na ako yung may gawa nun. Yun na nga eh. Tsaka wag na kayong lumabas ng gabi ha. Delikado kasi talaga. Hindi na talaga mauulit yun. Tsaka kung bibili ka ng ulam, bumili kayo yung may araw pa sana. Hindi na kasi namin namalayan pa yung oras nun eh. Nag-enjoy kami sa paglalagay ng palamuti sa bahay. Kaya nga inabot na kami ng gabi. Wala pa kami nung sinaing. Si Lolo Asyong yung nagsaing tapos kami yung bumili ng ulam. Tapos yung pa'y napagdaanan namin. Nakakatrauma talaga. Pagkatapos kong kiligin, seryoso. Ano sabi mo? Pagkatapos ng ano? Ano? Pagkatapos ng ano? Lutang ka na yata eh. Ewan ko sa'yo, Jam. Bukas pala ng gabi ah. Maraming tao naman yun. Baka wala namang aswang nun. Sa plaza tayo. Tsaka nga pala, may regalo ako kay Ave. Sigurado matutuwa yun. Regalo? Nako, nagabala ka pa. Teka lang, kukunin ko. Akala ko kay Ave lang siya may regalo. Hindi ko akalain na para sa akin meron din. Bigla akong nilamon ng hiya dahil ako wala man lang regalo sa kanya. Parang ayokong tanggapin dahil sa hiya. Pero syempre, kailangang tanggapin dahil nag-effort siya. At nang buksan ko yon, damit pala na kulay pula. Naku, grabe ka naman mag-abala. Grabe ba yan? Isang beses pa lang akong nagbigay ah. Tsaka isot mo yan sa bisperas ah. Tapos to, kay Ave to. At syempre meron din si Lolo Asyong. Sabihin mo, sumama siya sa bisperas. Salamat ah. Nakakahiya talaga. Hindi man lang ako nakaisip ng pangregalo sa'yo. Naku, okay lang yan. Ang regalo kasi, regalo. Hindi yan pinapalitan. Basta yan, isuot mo yan sa bisperas. Gusto kong makita ah. Oo, promise. Siyempre, bigay mo to eh. Isusuot ko talaga to para naman masulit yung bisperas at overload sa saya ng Pasko. Umuwi ako sa bahay na dala ang mga regalo na yon. Tulad ng inaasahan, natuwa si Ave sa bago niyang bestida na kulay pula. Maganda yon at mukhang mahal pa.
Tapos may kasama pang sapatos at ipit sa buhok. Si Lolo Asyong naman, natuwa rin sa natanggap na damit. Dahil hindi papatalo ang pride ko kay Gwen, gumawa rin ako ng regalo para sa kanya. Ginamit ko yung naipon kong pera sa trabaho at bumili ng gamit na maguguhitan. Wala akong budget bumili ng mga bagay na para sa kanya. Kaya ang ginawa ko, iginuhit ang maganda niyang muka at nilagyan na lang yun ng frame. May talento naman kasi ako sa ganon. At pangarap ko nga yun na magamit ko pagdating ng araw para naman makaahon ako sa kahirapan. Napakagaling mo pala sa ganito, Jam. Abay, pwede ka magtayo ng sarili mong galerya. Lo, magustuhan kaya niya to? Oo naman, mabuting bata yang si Gwen at madali lang pasayahin. Magugustuhan niya yan. Ang ganda po ni ate dyan, kuya. Nakaka-inlove, no? Ay nako, ayan ka na naman, Abe ah. Gusto niya, asawahin mo si Gwen. Ave, hindi naman kasi ganun kadali yun. Hindi manika yung ate Gwen mo para pwedeng bilhin kung saan. Gold yun. Mahirap yung ligawan kasi mabait na. Maganda pa. Bakit hindi mo simulan manligaw? Oo nga naman. Bakit hindi mo simulan, Jam? Sigurado naman akong magugustuhan ka ng nanay niyan. Nito lang kami nag-uusap, Loy. Nakakaya naman kaagad-agad. Ibig sabihin, gusto mo talaga si Gwen? Mabait po siya eh. Maganda. Masarap magluto. At mukhang maunawain pa. Saan pa mga ba ako magkakagusto? Tama yan. Pumili ka ng babaeng na babagay rin sa'yo. Nababagay nga po ba? Mayaman yun, Loy. Ikaw rin naman. May pera ka, Jam. Kinulang lang sa'yo. Kaya nga po hindi na ngayon. Wala na po akong ganyan ngayon. Tsaka hayaan na po natin yung ari-arian na yun. Wala naman po akong diskarte sa uma. Sa ibang bagay lang po ako may alam. Kung sa bagay may punto ka. Sa kabila ng problema na kinakaharap ng barangay, naganap pa rin ang pinaghahandaang bisperas ng Pasko. May handaan sa plaza at isa sa mga nagbigay ng donation roon ay ang pamilya ni Gwen. At syempre, hindi magpapahuli doon ang tiyahin ko. Lahat ng may kaya sa barangay namin, nagbigay para lang matupad ang celebration na yon. Maganda kasi noon ang samahan ng mga tao sa barangay. Nagkakaisa talaga at mas nabibigyan ng halaga ang Pasko. Yun nga lang, gabi ginaganap kasi meron ding disco. Aba Ave, bagay na bagay sa iyo yung damit mo ah. Basta ikaw po nagbigay. Bagay po talaga sa akin. Ang ganda-ganda mo talaga. Ikaw din po. Terno pa kayo ni kuya. Para kayong magnobyo. Pagtingin ko sa sarili ko at sa kanya, terno nga ang damit namin. Ang lawak na naman ng ngiti ko. Hindi rin siya tumugon sa sinabi ni Ave at natawa na lang siya dahil syempre plano niya yon. Para naman mawala sa topic ang tukso, inabot ko sa kanya ang regalo na binalot ko. Hala, bakit naman nag-abala ka pa? Hindi porket nagbigay ako, magbibigay ka na rin. Ikaw talaga? Hayaan mo na. Kaunting gastos lang naman to pero pinaghirapan ko to. Buksan mo na. Ano kaya to? Buksan mo po ate. Sigurado magugustuhan mo yan. Sa harapan namin binuksan niya ang regalo. Abang na abang naman kami sa reaksyon niya. Kahit si Lolo Asyong noon, ang lapad ng ngiti niya. At maya-maya ay nakita na nga niya ang laman. Hala, grabe naman. Sobrang ganda naman ito. Ang galing ah. Tsaka, grabe ang ganda ko naman dito. Ikaw may gawa nito? Kakaibang talento, ano? Oo nga po eh. Grabe, ang galing mo pala, Jam. Parang totoo to ah. Salamat ah. Para akong naiiyak sa sobrang ganda talaga eh. Wala talagang katumbas to, Jam. Grabe talaga. Mabuti naman nagustuhan mo. Grabe. Ito talaga yung pinaka-the best na regalo na natanggap ko. Tapos ang laki-laki pa. Tapos may pirma mo pa.
Alam mo may future ka talaga kapag tinutukan mo to. Talaga? Pero ang problema, hindi ko alam kung paano magsisimula eh. Sa social media, try mo. Wala naman akong cellphone. Hayaan mo, gagawa natin yan ng paraan. Tutulungan mo na naman ako. At tatanggapin mo yung tulong ko. Hindi pwedeng hindi. Magsisimula na yata ang raffle. Ay, oo nga po. Tara, makinig na tayo. Yung kapatid ko walang alam sa ginawa namin tungkol sa raffle. Pero hindi rin naman ako umaasang masasama kami sa mananalo. Kung papala rin, edi salamat. At nung gabing yon, masaya ang mga tao. Walang bakas ng nakakatakot sa paligid. Parang wala lang ang nangyaring may batang nawawala. Ang nakakaramdam lang siguro ng lungkot sa Paskong yon, yung mga nawalan ng anak. Ang swerte ng mga nananalo, kuya, no? Sana sumali din tayo. Oo nga eh. Manood na lang muna tayo. Malaking mga papremyo nila, kuya. Ayun, tingnan mo, may isang sako ng bigas pa. Pero mas maganda yung electric fan. Ano ba ang raffle nila? Ano yung pinakamalaking papremyo? 10,000 cash prize po. Aba, malaki rin ah. Pero kung ako yung tatanungin, mas maganda sana kung manalo tayo ng bigas. Oo naman, matagal kasing maubos yun eh. Pero nakailang tawag na ng pangalan. 3 na lang ang natira ay hindi pa rin natatawag ang mga pangalan namin. Hindi na ako umaasa nun at nakikita ko rin kay Gwen na parang hindi rin siya umaasa. Tinawag na ang 3rd placer at 2nd placer. At mas lalo na kaming nawala ng pag-asa. Dahil ang mananalo sa lahat na lang ang natira. Nang bigla namang umalingaw-ngaw ang pangalan ni Ave. Oh! Hala! Hoy! Nanalo si Ave! Ave, narinig mo ba yon? Paanong nanalo? Tumaya kayo? Hala, bakit pangalan ko, kuya? Siyempre, surprise. May pangalan ka dun eh. Tara, kunin natin yung pera. Aba, ang laki nun. Oh, ano pang hinihintay mo, Ave? Tara na! Nakakagulat, no? Kala ko hindi na tayo matatawag eh. Ako din eh. Oh, Abe, ba't ka umiiyak dyan? Hindi ako makapaniwala, kuya. Nagtawanan kami sa sinabi niya. Kahit ibang tao natatawa sa reaksyon niya. At si Gwen pa ang humawak sa kanya papunta sa harap. Yung mga tao noon, talagang nagpalakpakan kasi isang bata ang nanalo. Ang 10,000 noon ay talagang malaking pera. At bihira lang sa raffle ang nagbibigay ng ganong kalaking cash prize noon. Di bali kasi sa barangay namin maraming sponsor talaga. Kaya nagbibigay ng ganong kalaking halaga. Nang pumunta kami sa harapan, nakatakip pa sa isang mata ang kamay ni Ave. At si Gwen naman noon, tawa ng tawa dahil nahihiya siyang tanggapin ng envelope na may lamang pera. At habang nasa ganon kaming sitwasyon, biglang namataan ko ang nanay naming nakatingin sa amin. Ma! Ma! Ma, sandali! Mama! Ma! Jam, uy! Saan ka pupunta? Akala ko kinukuha nyo na ang papremyo doon. Lo, nakita ko po yung nanay ko eh. Nandyan lang siya kanina. Nanay mo? Bumalik siya? Siguro, pero bigla ho siya nawala. Hanapin ko lang ho. Jam, sandali. Ano po yun, Lola Asyong? Wag, mamaya, niloloko ka lang ng paningin mo. Baka hindi mo nanay yun, kundi ibang nilalang. Mag-iingat ka. Paano pong ibang nilalang? May mga aswang kasi na kayang magpanggap gamit ang ibang pagkatao. Baka ginagamit niya lang ang nanay mo. Dahil sa sinabi niya, napahinto ako. Naisip ko na baka tama siya. Pero sa nakikita ko kasi, ibang-iba ang nanay ko. Mapula ang labi, magara ang damit at halatang mayaman ang dating. Ang bigat talaga sa pakiramdam nun na kung halimbawang siya yon,
Ibig sabihin pala, pinapanood niya lang kami ni Ave. Si Ave, kailangan talaga ng ina sa edad niyang yon. Pero yung nanay namin, kung siya nga yun, natiis niyang panoorin lang. Uy, bakit ka umalis? Dalawa lang tuloy kami ni Ave nagpa-picture doon. Pasensya ka na ha. Ikaw pa tuloy yung naging ate kay Ave. Kuya, tingnan mo, maraming laman. Talaga? Patingin nga ako. Ito pa oh. Aba, ang daming laman nito ah. Bigyan natin si ate. Hoy, wag na Jam. Ito naman, sa inyo nga yan eh. Itago nyo o di kaya ibili nyo ng mga kailangan nyo. Nakakaya naman. Pera mo yung ginastos dito eh. 15 lang yun, Jam. Yung swerte sa pangalan ni Ave, sobra-sobra. Ano ka ba? Tsaka plano na natin to, di ba? Yung isurprise siya. O di ba? Naiyak pa nga siya eh. Oo nga. Pero salamat talaga, Gwen ha. Pagkatapos ng raffle, nagsimula na ang kainan. Dalawa kami ni Gwen ang nag-asikaso sa kanila. Kukuha sana ako pero biglang nag-aya si Gwen na kakain kami sa kanila. Gusto rin sana ni Ave pero ang sabi ni Gwen, mas maraming pagkain sa bahay nila at meron talagang hinanda. O sige, doon na lang tayo. Kuya, masarap yung ayun oh. Oo, promise. Babalik tayo mamaya dito. Ay, sandali lang pala ha. Kukuha lang ako. Saglit lang ako. Kukuha ka? Pero hindi na niya nasagot ang tanong ko. Kumuha lang siya ng plato at kumuha rin ng pagkain. Pagkatapos ay bumalik siya sa amin. Hindi ko akalain na dadalhin niya yun pabalik sa karinderya nila. Pero bago pa kami makarating roon, nakasalubong namin ang tiyahin ko. So, nagkapera kayo kasi nanalo? Magandang gabi po, Tita Dayan. Pansin ko lang, madalas kayo magkasama. Ano, nobyo mo ba tong pulubi kong pamangkin? Hindi ho yan pulube. At ayoko hong tinatawag niyo siyang pulube, Tita Dayan. Lalo na ho kung kaharap niyo ako. Nagagalit ka. Ibig sabihin, nobyo mo nga talaga. Wala ka makukuha sa lalaking yan, sinasabi ko sa'yo. Tila napiko nun si Gwen at dinaan lang niya sa malalim na buntong hininga. Nahiya naman ako pero wala talaga akong magawa. Pagkarating namin sa karinderya nila, tama lang niyang iniinom ng tubig ang lahat. Pero si Lolo Asyong agad na nanghingi ng kalamansi. O sige Polo, kuha lang po ako. Alo, ano yung kalamansi? May ipapakita kami sa'yo na isa sa mga bagay na dapat mong malaman. Dapat malaman ho? Pwede ba akong kumain, Lolo? May pagkain tayo dito, Apo. Wag ito. May laso nito. Kumunot ang noo ko sa sinabi niyang may lason. Ang dami kasing kumakain sa plaza. Tapos sila Gwen parang may revelasyon pang ipapakita. Maya-maya naman, bumalik na si Gwen. Pero hindi pa nito ibinigay ang kalamansi. Mamaya na lang kaya muna natin gawin, Lo. Kain muna tayo. Baka nagugutom na si Ave. O sige, pwede na rin. Tara na Ave, dun tayo sa loob. Sige po. Jam, Lolo Asyong, tara na. O sige. Yun din ang kauna-unahang pagkakataon na pumasok kami sa loob ng bahay. Parang Pasko lang kasi maraming handa sa loob. Unang tingin pa lang, namamangha na ang kapatid ko sa mga pagkain na nakikita niya. Si Gwen pa rin ang nag-aasikaso sa kanya. At si Lolo naman, inasikaso ng nanay ni Gwen. Sige na Jam, dyan ka na. Dito na sa kabila si Ave. Ang daming pagkain, Kuya. Gusto ko yun, oh. Cake yun eh. Magkanin ka muna, Ave. Mamaya tayo kakain yan kapag tapos na tayong kumain ng kanin at ulam, ha? Ano gusto mo? Ituro mo lang, akong kukuha. Habang kumakain naman kami noon, pinag-uusapan nila ang salo-salo sa plaza. Marami raw ang kumain at good luck na lang daw talaga sa mga mabibiktima. Nung una, wala akong ideya sa tinutukoy nila. Hindi na muna ako sumali sa usapan at nagpatuloy na lang ako sa pagkain.
Masasarap ang mga pagkain para sa amin ni Ave na danas ang hirap at mapagdamutan. Halos lahat nga ng pagkain roon sinubukan niya. Naaliw naman ang mga magulang ni Gwen. Bale bunso pala siya at 3 silang magkakapatid at lalaki ang panganay nila. Pagkatapos naming kumain, si Ave noon agad na pumapak ng cake. Pero kitang-kita kong malaki na ang tiyan niya sa sobrang pagkabusog. Ano, gagawin na natin? O sige po. Teka lang Ave, dyan ka lang ha. Kumakain ka, huwag ka munang lumapit dito. Opo ate, sige po. Lo, ano po bang gagawin nyo? Panoorin mo. Hiniwa niya ang kalamansi noon. Tapos pinatakan niya ang pagkain na kinuha doon sa handa. Naghintay kami noon ng ilang sandali. At ang pagkain na yon, unti-unting nagbabago sa paningin ko. Biglang nag-iba ang texture ng karne. At ang masakla pa, ang akala kong leeg ng manok, biglang naging daliri ng bata. Napaatras ako sa nakita at kinilabutan. Parang kinuyumos ang puso ko sa isiping ginawa nila yon sa bata na mga katulad ni Ave. Diyos ko, ano yan? Yan ang nangyari sa mga batang nawawala. Paano nyo nalaman na ganyan? Alam nyo? May duda kasi kami na may segweya na nangyari. May potaheng masasari talaga sa handaan at ito nga yun. Yung ibang potahe, mukhang hindi naman. Pero pagkain na aswang yan bakit nila pinapakain sa tao? Para saan? Para sa yanggaw. May mangyayanggaw ngayong gabi. Ano? Tapos hindi aagapan? Mahirap ipaliwanag sa mga tao ang ganitong sitwasyon. Mahirap pigilan ang mga taong kumakain, lalo na kung ang magliligtas sana ay nasa alanganin. Nahuli siya kanina at marami nang nakakuha. Pero ibubuking niya pa rin. Teka, bakit parang may plano na kayo? Matagal na kasi kaming grupo ni Lolo Asyong sa lihim na organisasyon na to. Wala kasing alagad ng batas ang naniniwala sa aswang Kaya bumuo na lang kami ng lihim na grupo. Kasama na dun yung buong pamilya ko. Habang nasa katawan ko ang tensyon, nakarinig na ako ng kaguluhan sa labas. Nagkatinginan na sila Lolo Asyong at Gwen. At ako naman, napasilip sa pintuan. Hindi ko maunawaan ang dahilan ng takbuhan nila. May ibang nagsusuka pa at sinabing hindi raw nila alam na ganun daw pala yon. Nagawa na, pero huli na. Wala pa po siya Baka may kaharap na. Sila Gilbert, nakita mo kanina. Nasa paligid lang po sila kanina. Nakita ko po yung isa sa mga kasama niya Teka, ano ba nangyayari? Nakita na ng mga tao ang katotohanan. At masakit ito para sa mga magulang na nawalan. Ito na yung resulta ng ginawa nila. Siguradong masisisi nito yung may hawak ng event. Hindi naman mangyayari yon kung naniwala lang sila sa umpisa. Kasi kung naniwala na sila, naging alerto na sana sila bago pa mawala ang mga bata. Namihasa tuloy ang mga aswang sa kawalan ng tiwala nilang yon. Hindi naman kasi luging maniwala pero hirap na hirap silang ibigay yun. Mabuti na lang may nagligtas sa amin. Kung nagkataon, yun din yung dadanasin ng kapatid ko. Oo, ganun na nga. Pero hindi yun mangyayari dahil may mga matang nakatingin sa inyo. Mga mata? Sa amin? Sino naman? Kami. Kayo? Oo, at pati ako. Teka, hindi ko maintindihan. May tao sa ibabaw namin na bumuo ng grupo na ito. Sinimulan ng kanyang ama. Minana niya nang mawala ito. Kailangan niyang hawakan para mapanatili ang pagbabantay sa mga nilalang na iyon. Kami? Nandiyan na po siya, Lo. Naputol ang usapan namin dahil sa sinabing yun ni Gwen. Tumingin ako sa pintuan pero si Lolo Asyong noon ay talagang lumapit at sumilip. Ako naman, nag-aabang lang sa kung sino ang papasok. At maya-maya pa, naririnig ko na ang tanungan nila sa labas.
Kumusta po, Ma'am Loy? Nagawa ho ba nila? Nahuli sila. Ang mga anak ko. Nandito po sila. Kinabahan ako nung marinig ko yon. May kutob na agad ako at nakumpirma lang ito nang pumasok siya. Hindi ako nagkamali ng tingin kanina. Siya talaga ang babaeng nakita ko. Yung mama namin ni Ave. At sa kanyang pagpasok noon, diretso ang tingin ko sa kanya. Ganon din siya sa akin. Jam. Anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit! Jam, anak, magpapaliwanag ako. Nakikita mo pala kami. Nanonood ka lang habang nahihirapan kami. Pasensya ka na. Akala ko maayos kayo kasama ng tiyahin niyo. Hindi, Ma. Hindi kami maayos dun. Simula na mamatay si Lola, hindi na kami naging maayos dun. Utusan kami dun. Tapos ikaw. Kuya, bakit mo po siya tinatawag na mama? Ave. Kita mo, hindi kanya kilala. Nakakainis naman. Pasensya na, Gwen. Lo. Alam naming masakit. Pero mas maigi siguro na pakinggan mo muna ang mama mo. Marami rin siyang hirap na dinanas. At baka makatulong din sa sama ng loob mo ang mga paliwanag niya, di ba? Kumalma ka muna. Huminahon nga ako noon at tinapunan ng tingin si mama na niyakap si Ave. Pumayag lang ang kapatid ko kasi wala siyang naiintindihan sa nangyayari. Natuwa pa nga siya dahil nagpakilala itong nanay niya. Mukhang ako lang talaga ang nagkaroon ng sama ng loob. Siyempre, ano bang alam ng kapatid ko sa mga nangyayari? Lalo na kung sa simpleng bagay pa lang, masaya na siya. Pinagbigyan ko ng pagkakataon na makapagpaliwanag ang nanay ko. At sa paliwanag niya, doon ako nalinawan. Kailangan niyang lumayo sa amin para maprotektahan kami. Inasahan niyang maaalagaan kami ng tiyahin namin, pero nagkamali siya. Nalaman niya ang balita nang magkita si Lolo Asyong at Ave. Kaya pala naging ganun kadali kay Lolo Asyong ang patirahin kami sa bahay nito. Dahil utos pala niya at siya ang nagbibigay ng budget para sa pangangailangan namin. At sinikap lang ng matanda na hindi namin mahalata para hindi dumami ang mga tanong namin. Pero huwag kayong mag-alala. Babawiin natin kung anong meron sa atin na kinuha ni Dayan. Sa inyo yun. Sa'yo yun, Jam. Pero, anak din naman po siya eh. Ampon. Hindi siya anak ni nanay. Alam ko dahil mas matanda ko sa kanya. Hindi po kayo magkapatid? Hindi. Kaya sa atin yon, hindi sa kanya. Pero sa kana, hindi pa kasi pwedeng makita ng kahit sino na may connection kayo sa akin. Tsaka, kayo po ba yung nagligtas sa amin? Oo, ako nga yun. Marunong ka palang lumaban ng ganun, Ma. Nakita kita eh. Lahat ng kilos mo napanood ko. Yun ang rason kung bakit mainit ako sa mga aswang. Kaya kailangan kong dumistansya mula sa inyo, lalo na kay Ave. Tsaka, salamat dahil naintindihan mo na ako ngayon. Matagal na yung sama ng loob ko sa iyo, Ma. Pero kung hindi naging madali sa iyo mga pinagdaanan mo, ayos lang. Dahil kailangan namin ng nanay. Pareho kaming uhaw sa atensyon mo, Ma. Sisikapin kong matapos to lahat. Sisikapin kong magkakasama na tayo bukas sa Pasko hanggang bagong taon. Tumango ako sa sinabi niya. At isang mariing halik ang iginawad niya sa noo ko. Pumatak lang ang luha ko noon at hinayaan siyang yakapin ako ng mahigpit. Yung kapatid ko naman noon, tamang sigaw lang ng yehey dahil nakikita niyang magkayakap kami. Sumali pa nga siya sa amin noon. Pero pansin din namin noon sa labas na tila nagkakagulo na. May mga barangay official nang kumikilos at nagpaalam naman agad noon ang nanay ko para gawin ang dapat niyang gawin. O ano, Jam? Kamusta yung puso mo ngayon? Parang masaya, malungkot. Halo-halo yung nararamdaman ko. Ang bilis mong magpatawad, no? Wala naman ako makukuha sa galit eh. Tsaka nangingibabaw yung pagkasabi ko na may matawag akong nanay. Kesa namang sumama yung loob ko. Sayang lang yung oras doon. Tsaka ikaw may tinatago ka pala sa akin.
Kaya palang bilis mo lumapit ha. Matagal na kasi kitang kilala, kaya hindi ko naman masasabing mababang tao ka. Anak ka kasi ng boss namin. Mission lang pala to. Oo, nandun na yung may mission kami. Pero yung pakikipagkaibigan ko sa'yo, hindi naman yun mission. Gusto ko talagang gawin yun. Pati na rin yung malasakit na pinapakita ni Lolo Asyong sa'yo. Alam kong hindi lang yun dahil sa utos. Napamahal na talaga sa inyo yung matanda. Tumangulang ako noon at inintindi ang mga bagay na para sa akin ay medyo mahirap pang intindihin. Basta nakikita ko lang ang kapatid kong masaya, ayos na ako doon. Ayon pa nga sa lolo ko, isa sa rason kung bakit ginagawa yun ng nanay ko. Dahil aswang din ang dahilan ng pagkamatay ng bunso niyang kapatid. Namatayan din kasi ako ng tiyahin. At buntis siya noon pero bata pa ako noon. Kuya, umalis na naman si Mama. Hindi, babalik siya mamaya. Tsaka, Abe, yung labi mo puno na ng chocolate oh. Yung binigay na damit ng ate Gwen mo, madumi na. Nasa mo po, Kuya? Madumi po kamay ko. Kinakamay mo ba yung cake? Grabe ka naman kumain. Ito ng tissue oh. Gwen! Gwen! Oh, Gwen, may tumatawag. Tita mo ata yun. Teka lang, bubuksan ko lang yung pinto. Bakit po? Nandyan ba sila, Jam? Ha? Opo. Bakit po? Umuwi ka muna sa bahay, Jam. Dalawa kayo ni Ave. Ba't naman kami uuwi? Dumating ang mama nyo. Kumunotang noo ko sa sinabi niya. Alam kong dumating na ang mama namin. Pero nakakapagtaka lang na tinawag niya kami roon. Ibig ko sabihin, malinaw naman na takot siya. Pero nakakataas lang kasi ng kilay ang ginagawa niya. Hindi kami uuwi. Ano naman kung malaman niyang wala kami sa inyo? Alam kong may samaan tayo ng loob, pero wag ngayon. Umuwi na kayo. Hindi nga kami uuwi doon. Tsaka iniwan niya na kami. Bakit pa siya babalik? Sabihin mo, wala na siyang mga anak. Namilit pa siya noon at makikita kong namomroblema siya. Tila takot siyang malaman ni Mama na wala na kami sa bahay. Kahit na ang totoo, alam na ni Mama ang ginawa niya at matagal na. Nakiusap pa siya sa akin noon at talagang nakikipagbate hanggang sa umalingaw-ngaw ang balita na may nahuli na raw na aswang. Lo, may nahuli na daw po na aswang. Sige, punta na ako. Sasama ako. Kuya, wag mo ko iwan. Tara na. Dinala sa plaza ang nahuling aswang. Tumungo naman kami roon at sa hindi ko inaasahan, ang makikita kong nahuli ay walang iba kundi si Jobet. Wala pa siya sa wisyo noon at ginagapos siya ng mga tao. Pards? Pards! Teka sandali! Ano ginagawa niyo sa kanya? Pards! Bitawan niyo ako! Pards! Huwag ka nang lumapit sa kanya, Jam. Delikado siya. Pero Gwen, si Jobet to eh. Alam ko pero hindi siya mabuting tao, Jam. Ano bang pinagsasabi mo? Kaibigan ko siya! Hindi mo siya kaibigan. Kinaibigan ka lang niya para makakuha ng impormasyon. Ano? Impormasyon naman saan? Sa nanay mo. Isa siya nagdala ng potahe dito sa baryo natin. Naputol ang usapan namin nang biglang magwala si Jobet. Nagwala siya kasi may ibang umatake. At hindi ito naagapan ng mga taong may hawak sa kanya. Naging halimaw kasi siya sa harap ng lahat at pumalag siya ng pumalag. Ako naman noon, napanganga na lang at dama ang sama ng loob sa nakita ko sa kanya. Gumaganti lang kami. Maraming magiging katulad namin ngayong gabi sa baryong ito. At hindi niya mapipigilan yon. Huwag niyo siyang hahayaang makaalis. Isa ka pang matanda ka. Magbabayad ka sa ginawa mo sa pamilya ko. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng pambabarang mo. Pards! Pards! Saan ka pupunta, Pards? Napatakip ako sa tenga nang umalingaw-ngaw ang putukan. Mabilis kumilos si Jobet at walang nagawa ang mga tao nang makawala siya. Sa dami nila, hindi pa rin siya napigilan.
Pagdating ng ibang manunugis, wala na ito. Kasi dapat, binuhusan niyo muna ng asin. Jam! Diyos ko, bakit naman naging ganun siya? Ano ba yan? Si kaibigan ko siya, Gwen eh. Laging nakikinig siya sa mga problema ko. Bago ka manghinayang, alamin mo muna yung tunay niyang pagkatao. At bago ka magtiwala sa tao, Jam, kilalanin mo muna siya para hindi ka masaktan. Uuwi muna ako sa bahay. May kailangan muna akong gawin. Kayo, bumalik muna kayo sa karinderya. Pero mag-isa ka lang, Lo. May kasama ako, Jam. Kuya, umalis na tayo dito. Natatakot ako eh. Bumalik kami sa karinderya at hindi na talaga bumalik sa plaza. Nakakapanghina talaga ang nasaksihan ko. Tapos pinaliwanag na ni Gwen sa akin ang sikreto ni Jobet. Magkakilala na pala sila at nagpanggap lang na hindi sa harap ko. Base sa ginawa ni Jobet noon sa kanya, masasabi kong napakagaling nilang magkunwari sa harap ko. Inatake na raw siya ni Jobet noon bilang aswang. At kaya rin siya noon pumayag na kumain kasabay namin. Dahil baka maisipan ni Jobet na yang gawin ako. Gusto lang kitang protektahan nun. Ibig sabihin, habang magkausap tayo nun, may alitan kayo na hindi niyo lang pinapahalata? Oo, dahil maingat siya sa plano niya. At maingat din ang nanay mo sa plano niya. Para masigurong walang impormasyon na makukuha sa iyo si Jobet tungkol sa kanya. Pero yung kwento niyo sa akin, may banta daw sa pamilya nila. Na binabarang daw sila. Walang pamilya si Jobet tulad ng sinasabi niya sa'yo. Isa talaga siyang aswang na nagpapanggap lang na kaedad mo. Kung siya yung nagpo-provide ng mga pagkain ng mga yanggaw dito sa atin, sino yung kapit niya? Isa sa may mataas na posisyon ay kasabwat ng aswang. O baka nga aswang din yun eh. At sa paraan nila, nabibigyan ng daan kaya nailusot nila yung mga pagkain na ipapakain ng bisperas. Ang may koneksyon sa mga aswang na yun yung dapat mahuli. Pero, ay naku, bakit pa ito nangyayari? At bakit hindi ako sinaktan ni Jobet noon pa lang? Paano mo naman nasisiguro na wala siyang balak na masama sa inyo? Nung gabing inatake ba kayo, kinabukasan ba noon pumasok si Jobet? Hindi, umuwi na siya sa kanila. Hindi siya umuwi sa kanila noon dahil isa siya sa 3. Napuruhan siya ng buntot pagi kaya nagpagaling siya. Siguro nga ay ganon. Wala naman kasing rason para hindi ako maniwala dahil nakita na ng 2 mata ko ang katotohanan sa kanya. Halos buong gabi din noon, naging alerto ang mga tao. Ayon pa kay Gwen, nasa laban din si Asyong sa mga oras na yon. Kasama nito ang kuya niya dahil si Lolo Asyong pala ay isang mambabarang at yun ang ginagawa niya sa mga aswang. Bilang paghihiganti daw sa anak nitong pinatay ng mga aswang. Dahil doon, may ilang aswang rin na nahuli nung gabing yon. Doon na nabibigyan ng hustisya ang mga nawawalang bata. Ang masakit lang, dahil nalaman na ng mga kaanak ang tunay na nangyari sa mga batang yon. Ang pinakamasakit na katotohanan at talagang nangyari pa sa Pasko. Kaya paulit-ulit ako nagpapasalamat noon na walang nangyari sa kapatid ko, na hindi siya nakuha mula sa akin. Gwen, Merry Christmas sa'yo. Merry Christmas din, Jam. Halika na, kape na. Pagtitimpla na kita. Grabe, ang swerte ko naman yan. Pinagtimpla pa ako ng kape oh. Pinagguhit mo nga ako eh. Hanggang ngayon, hanga pa rin ako sa abilidad mong yun. Nagkaroon lang siguro ako ng magaan na kamay. Oo nga pala, kamusta yung kagabi? Wala pang balita eh. Hindi pa kasi ako nakakalabas. Pero sa palagay ko, malapit nang matapos yung laban. Mabibigyan na rin ng hustisya yung kapatid ko. Kapatid mo? Oo, yung bunso talaga namin. Bata pa siya nung nawala eh. Kaya kaming mga nawalan, nagsanib puwersa kami. Kumapit yung mga magulang ko sa lolo mo. Hanggang sa huli, yung mama mo na yung namuno. Ang hirap kasi sa mga aswang na yan, hindi mo malaman-laman kung sino. Nang makalabas naman kami noon, umalingaw-ngaw na ang balita na ang kapit ng mga aswang sa tao, may malaki ring ambag sa piging. Walang iba yon kundi ang tiyahin ko.
at isa sa mga aswang ang ka-live-in partner niya. Pero ang rason niya, hindi niya raw alam na may ganon. Hindi rin daw niya alam na aswang ang nobyo niya. Kuya, nasan na po si Mama? Umalis siya kagabi tapos hindi na bumalik. Marami kasing ginagawa si Mama Avi. Pero babalik din yun. Nangako siya na sasama siya sa atin sa Pasko. Uuwi muna tayo sa bahay ni Lolo Asyong? Oo naman. Pag uwi namin sa bahay, nadot na namin na maraming kandila sa sala. Si Lolo Asyong noon ay nasa sahig at walang malay. Ganun din ang kuya ni Gwen. Nataranta ako at mabilis na lumapit. Nang baliktarin ko ang matanda, nagdudugo ang ilong nito. Nakulo! Abe! Tulungan mo ako! Hala kuya, si Ate Gwen ganun din. Dumudugo ang ilong niya. Ano nangyari? Hindi ba nila kinaya? Lo, gising po! Lola Asyong! Kuya Gab, gising po kayo! Jam. Ayos ka lang po ba? Dumudugo ho yung ilong nyo. Taku, wala ito. Ganun talaga ito. Si Gab pala. Nagigising na po siya. Yung nangyari pala sa kanila, epekto ng matinding paglalabas ng lakas sa pambabarang. Pero kaya pa rin indahin yon. Si Lolo Asyo nga kahit matanda na, nakakabangon pa rin mag-isa at tamang punas lang sa dugo sa ilong niya. Parang nanuyo pa nga yung nasa isang ilong niya. Hindi pa nakabalik ang mama nyo. Hindi pa po eh. Baka may pagpupulong lang na ginagawa. Pasensya na kayo. Nakita nyo pa akong ganto. Pero ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Sa araw ng Pasko, abala ang lahat ng tanod sa paghahanap sa mga aswang na yon. Tila bawat oras noon may balita at si Mama talaga ay hindi pa nakakabalik. Nalulungkot na naman si Ave hanggang sa sumapit na lang ang hapon at inabot na ng dilim. Akala ko uwi si Mama. Hindi naman pala. Baka kasi mamaya pa eh. Marami pa daw siyang ginagawa. Tapos pakinggan mo. Maraming aswang na naman. Huwag ka mag-alala. Kaya ni Mama yung sarili niya. Sino yan? Baka si Mama na yan. Ako to. O diba? Boses ni Mama. Mama! Ave, teka! Ako na magbubukas! Ave! Pero dire-diretso siya sa pagtakbo at walang pakundangan na binuksan ang pinto. At ang bumungad ay hindi si Mama kundi isang halimaw. Napasigaw ako ng malakas nang hawakan niya si Ave. Nagunahan pa kami ni Lolo Asyong noon na malapitan si Ave. Nahinila na ng aswang at mabuti na lang ay nahawakan ko siya. Kuya, wag mo ko ibigay, kuya! Hindi kita ibibigay! Humawak ka sa akin! Bitawan mo sila kung ayaw mo magdamdam. Binato siya ni Lolo Asyong ng asin. Ako naman, sinipa siya para hindi niya makapitan pa si Ave. Mabuti na lang, nakabitaw siya dulot din ng tama ng asin. Papasok pa sana ito sa bahay, pero sinigundahan ulit ito ni Lolo Asyong ng mga pangontra. Natumba kami sa sahig na magkapatid nang biglang may palasong lumusot sa noo ng aswang. Napatili si Ave at mabilis ko namang tinakpan ang mata niya. Ayos lang ba kayo? Ma? Mama! Asawa ito ng tita Dayanyo at nahuli na rin ang kaibigan mo, Jam. Si Jobet? Oo, pati ang iba nilang mga kasama. Mabuti naman kung ganon. Kuya, ang aswang naging si Tito Kobe. Huwag mong tignan. Halika na. Hinila ko si Ave palayo sa lugar na yon at pumasok kami sa kwarto. Narinig ko mula sa labas na may inutusan si Mama. Nanatili muna kami roon hanggang sa makalipas ang ilang oras. Bumalik siya noon dala ang balitang ligpit na ang mga aswang na napuksa nila. Lumalaban pa raw ang mga yon, kaya napilitan ang mga taong patayin sila. Nakakatakot po mga aswang. Nandito na si Mama. Hindi na aalis ulit. Ma, tapos na ho ba?
Oo, tapos na. Pwede na kayong sumama sa akin. Titira tayo sa sarili nating tahanan. Saan ho? May sarili kang bahay? Oo, anak. Babalik ka sa pag-aaral. Matagal kong pangarap ito at ganun din si Ave. Masaya ako para sa iyo, ma'am. Yung matagal mo ng pangarap na natupad mo na ang makasama sila sa Pasko. Maraming salamat po, Manong ha. Ang laki talaga ng naitulong mo sa mga anak ko. Walang anuman, ma'am. Basta ikaw. Sumama ka na, Manong. Kayong dalawa, magbihis na kayo. May pupuntahan tayo. Sinunod namin noon ang sinabi niya. Hindi ko inasahan na sa di kalayuan pala, may nakaparada ng sasakyan. Kay mama pala yon. Talagang angat siya sa buhay. At ayon sa kanya, yon ang parte na namana niya sa kanyang ama. Tapos, dinala niya kami sa malaking bahay rin. Nasa loob lang din ng barangay, pero hindi ko alam na sa kanya pala yon. Sa tinagal-tagal ng panahon, nandun lang pala siya. Para kasi mas malinaw, lumaki akong hindi nakilala ang ama niya. Dahil oo, iba ang tatay ni mama sa mga kapatid niya. Parang kami lang din ni Ave. Wow, Mama, dito ka nakatira? Oo, anak. At simula ngayon, dito ka na rin titira. Ang ganda ng mga ilaw, Mama. Ginawa ko talaga yan para sa'yo. Tara, labas na tayo. Pasok na tayo sa loob. Pagpasok namin sa loob, mas nakita ko palalo ang ganda ng bahay. Mas lalong namangha si Ave at nagsimula na namang mag-ingay ng mga papuri. Lalo na nang pagpasok namin, may mga litrato pala kami sa loob nun. Ang ganda ng bahay ni Mama. Bakit hindi natin alam? Ha? Kasi ngayon lang natin nalaman. Dinaan ko na lang sa tawa ang lahat. Pero pakiramdam ko sa buwan ng Disyembre namin noon, parang ang bilis nagbago ng buhay namin. Dahil tapos na ang misyon nila mama sa mga aswang, naging kasama na namin siya mula nung araw na yon. Sa loob ng ilang taon niyang tiniis na hindi kami kasama. Yung tiyahin ko naman, binawian na rin ng mana at ari-arian. Napunta yon sa pangalan ni mama. At ngayon ay namumuhay na lang ito sa simpleng pamumuhay. At madalas ay nakikita naming tambay sa sugalan at palaging may kaaway. Sa ngayon po, Miss Claire, tungkol naman sa amin, may sarili na akong gallery tulad ng pangarap naming pareho ni Gwen. Natupad po talaga yon. Kakakasal lang din namin at kasisimula pa lang namin bumuo ng tinatawag na pamilya. Matagal din po kaming naging magnobya. At si Ave naman, malapit na ring matupad ang pangarap niya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Claire at Sir Jay. Maraming salamat po sa pag-ere nito. At God bless po sa lahat ng channels ninyo. Ako po muli ito, si Jam. Lubos na gumagalang.